Tingnan mo ang babaeng yan, Eduardo. Mukha siyang katulong na namamalimos ng pag-ibig. Halos mawasak ang puso ni Elena nang marinig ang tawa ng asawa o ng kalihim nito sa loob ng kwarto. Habang siya ay pagod sa pag-aalaga sa kanilang tahanan, sila ay nagpapakasasa sa karangyaan ng kataksilan. Palayasin mo na siya o ako ang aalis. Isang ultimatum na umasak sa 15 taon ng pagsasama. Ngunit sa likod ng bawat luhang papatak, may isang apoy na magsisimulang mag-alab. Sino nga ba ang tunay na talo? Ang nagmahal ng tapat o ang mga nanggagamit? Ang pananahimik ni Elena ay hindi pagsuko. Ito ay simula ng kanyang muling pagkabuhay. Konting tiis na lang, mahal. Mapapaalis ko na rin ang boring na babaeng yan sa buhay natin. Masyado na siyang naging pabigat sa plano ko. Ang tinig ni Eduardo ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Malamig, walang bakas ng pag-aalinlangan at puno ng pagkasabik. Ngunit ang kasunod na boses ay mas malutong pa sa kidlat na gumuhit sa madilim na langit ng gabing iyon. But Eduardo, how about our baby? Hindi na makapaghintay ang anak natin na magkaroon ng legal na ama. Ayaw kong lumaki siyang tinatawag na anak sa labas dahil lang sa ayaw mong saktan ang damdamin ng martir mong asawa. Wika ni Isabel na may halong pag-unggot at pagmamanipula. Sa labas ng pinto ng library, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Elena. Nakatayo siya doon. Suot ang kanyang pinakamagandang damit na kulay asul, ang paboritong kulay ni Eduardo. Ang kanyang mga kamay na bahagyang nanginginig ay may hawak na tray kung saan maingat niyang iniluto ang kare-kare, ang pagkaing pinakapaborito ng kanyang asawa. 4 na oras siyang nanatili sa kusina. Tiniis ang init at pagod para lamang maging perpekto ang kanilang 15 anibersaryo. Ang bawat piraso ng mani na kanyang dinurog sa lusong ay parang bawat taon ng pagsasama nilang puno ng pagtitiis at pag-aalaga. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa loob ng silid na yon ay unti-unting pumapatay sa apoy ng pag-ibig na matagal niyang inalagaan. Hindi lang pala kataksilan ang regalong matatanggap niya ngayong gabi, kundi ang balitang may ibang buhay nang nabubuo sa sinapupunan ng kanyang sariling kalihim. Dahan-dahang nawalan ng lakas ang kanyang mga daliri. Ang malutong na tunog ng porselanang humahalik sa malamig na sahig ay bumasag sa kanyang pagtulala. Ang sarsa ng kare-kare ay kumalat sa sahig, parang isang malapot na mantsa ng nasayang na 15 taon. Sa gitna ng pagkabasag ng plato, naroon din ang pagkabasag ng kanyang pagkatao. Bumukas ang pinto. Iniluwan nito si Eduardo na may bakas ng pagkagulat, ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapang uyam na tingin. Sa likod niya, lumitaw si Isabel na sa halip na mahiya ay mas hinawakan pa ang braso ni Eduardo ng may pagmamalaki. Elena, bakit kailangan mong makinig sa usapan ng may usapan? At tingnan mo ang ginawa mo, ang dumi na ng sahig. Katulad ka rin ng pagkaing iyan, makaluma at nakakasawa na. Malamig na wika ni Eduardo habang tinitingnan ang dumi sa kanyang sapatos. Walang salitang lumabas sa bibig ni Elena. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog na ayaw magpatuloy sa paghinga. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa pira-pirasong plato, habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay naghahatid ng hapdi sa buong katawan. Hindi siya umiyak ng malakas. Ang pinakamasakit na sugat ay ang sugat na hindi marinig ang pagdurugo. Habang pinapanood niya ang 2 taong pinagkatiwalaan niya na maglakad palayo at iwan siyang mag-isa sa gitna ng kalat. Isang malamig na katanungan ang pabalik-balik na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ito na ba ang katapusan ng lahat ng aking sakripisyo? Nararapat ba ang isang tapat na puso na matapakan at mabasag na parang isang mumurahing kagamitan sa loob ng sarili nitong tahanan? Huwag mong isisi sa anak ko ang pagkukulang mo bilang asawa, Elena. Kung naging sapat ka, hindi siya maghahanap ng iba. Ang tinig ni Doña Aurora
ay kasing lamig ng marmol sa pasilyo ng mansyong yon. Nakatayo ang matandang babae habang hawak ang kanyang rosaryo, ngunit walang bakas ng habag sa kanyang mga mata. Para kay Elena, ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila lason na dahan-dahang pumapatay sa natitira niyang pag-asa. Si Doña Aurora, ang babaeng inalagaan niya sa loob ng maraming taon, ang babaeng itinuring niyang sariling ina, ay ngayon ang unang humahukay ng kanyang libingan. Mama, paano niyo nagagawang sabihin yan? 15 taon akong nagsilbi sa pamilyang ito. Ibinigay ko ang lahat, pati ang dangal ng mga magulang ko, para lang suportahan ang negosyo ni Eduardo. Sagot ni Elena sa gitna ng kanyang paghikbi. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hirap na hirap ilabas ang bigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Ngunit isang mapang-uyam na tawa ang sumagot sa kanya. Hindi mula kay Doña Aurora, kundi mula kay Isabel, na kalalabas lang ng silid-tulugan nina Eduardo at Elena. Nakasuot ito ng sutlang pantulog na pagmamay-ari ni Elena, isang lantaran at masakit na pag-angkin sa kanyang pagkatao. Ganyan ka naman palagi, Elena. Paulit-ulit ang sumbat mo tungkol sa nakaraan. Nakakapagod kang pakinggan, parang sirang plaka. Sabi ni Isabel, habang masuyong hinahaplos ang kanyang tiyan. Intindihin mo naman si Eduardo. He needs a woman who can give him peace, not someone who is always crying and acting like a victim. At higit sa lahat, he needs an heir. Isang bagay na hindi mo na ibigay ng maayos dahil sa sobrang pag-iisip mo sa pera. Pumasok si Eduardo sa eksena. May hawak na baso ng tubig at isang maliit na puting tableta. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng galit, kundi isang mapanlinlang na pag-aalala na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Elena, uminom ka na ng gamot mo. Masyado ka nang nagiging hysterical. Kanina pa kami nag-aalala ni Mama dahil tila hindi mo na alam ang ginagawa mo. Binasag mo ang mga plato, sumisigaw ka mag-isa. Kailangan mong magpahinga. Malumanay na sabi ni Eduardo, ngunit ang kanyang mga mata ay nanunuot sa takot. Wala akong sakikit, Eduardo. Hindi ako baliw. Sigaw ni Elena. Pilit na iniiling ang kanyang ulo. Huwag mong gawin sa akin ito. Alam nating lahat ang totoo. Iyan ang sinasabi ko, Eduardo. Singit ni Doña Aurora habang bumubuntong hininga ng malalim. Ang iyong asawa ay hindi na balanse ang pag-iisip. Delikado ito para sa mga bata. Baka kung ano pa ang magawa niya kina Nathan at Sofia sa gitna ng kanyang pagwawala. Napatitig si Elena sa kanyang asawa habang dahan-dahang nabubuo sa isip niya ang nakakatakot na katotohanan. Hindi lamang pala siya basta isinantabi o pinalitan. Unti-unti siyang gustong alisin sa sarili niyang mundo. Doon niya naunawaan na bawat kilos at reaksyon niya mula ngayon ay maaaring baluktutin at gamitin laban sa kanya upang palabasing siya ang may problema at dapat katakutan. From now on, Elena, dito muna si Isabel sa master's bedroom para maalagaan siya ni Mama. Doon ka muna sa guest room sa ibaba. Mas makakabuti iyon para hindi ka masyadong napapagod sa pag-akyat baba. Utos ni Eduardo na tila isang pinal na hatol ng korte. Hindi pa nakakasagot si Elena nang makita niya si Isabel na pumasok sa kanilang silid at sinimulang ilabas ang kanyang mga maleta. Isa-isang itinapon ni Isabel ang mga damit ni Elena sa gitna ng hallway, parang mga basurang wala ng halaga. Huwag mong hawakan ang mga gamit ko. Hiyaw ni Elena habang sumusugod patungo sa silid, ngunit hinarangan siya ni Eduardo nang may puwersa na halos magpatumba sa kanya sa sahig. Tama na, Elena. Huwag kang mag-eskandalo sa harap ng mga bata. Galit na bulong ni Eduardo habang sa malayo ay nakikita ni Elena ang kanyang dalawang anak na nakasilip sa kani-kanilang pinto. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Tumayo si Isabel sa tapat ng pinto. Hawak ang isang litrato nilang mag-asawa na kinuha mula sa side table. Gamit ang kanyang mahahabang kuko, dahan-dahan niyang kinalas ang frame at hinayaan ang salamin na mahulog at madurog sa paanan ni Elena.
Hindi lang ang kwartong ito ang kukunin ko sa'yo, Elena. Bulong ni Isabel na sapat lang para marinig niya. Kukunin ko ang lahat ng sayo hanggang sa wala nang matira, maski ang pangalan mo. Naiwan si Elena na nakaluhod sa hallway. Napapaligiran ng kanyang mga damit na nakakalat at mga bubog ng kanyang alaala. Habang ang pinto ng kanyang sariling kwarto ay lantarang isinara sa kanyang mukha, naramdaman niya ang isang matinding lamig na bumabalot sa kanyang puso. Ang mansyong itinuring niyang tahanan ay naging isang marangyang kulungan, at ang mga taong mahal niya ang siyang nagsisilbing mga bantay na walang awa. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila sumasabay sa mabigat na kabog ng dibdib ni Elena habang pababa siya sa hagdan. Ang mansyon na dati ay puno ng halimuyak, ng mga bulaklak at tawanan, ay tila naging isang libingang malamig. Sa kusina, narinig niya ang boses ni Isabel. Isang boses na puno ng mapanlinlang na tamis. Kinakausap ang kanyang mga anak. Nathan, Sophia, ayaw niyo ba ng chocolate cake? Don't worry, Auntie Isabel will take care of you. Ang nanay niyo kasi ay kailangan munang magpahinga dahil hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Malambing na wika ni Isabel, ngunit ang kanyang mga mata ay nanunuot sa tagumpay nang makita niya si Elena sa pintuan. Huwag mong lalapitan ang mga anak ko. Halos paos ang boses ni Elena sa tindi ng emosyong nagpupumiglas. Lumapit siya upang bawiin ang kanyang mga anak, ngunit bago pa siya makalapit, mabilis na kinuha ni Isabel ang isang basong babasagin at sadyang binitawan ito sa sahig. Ang tunog ng pagwash ng kristal ay bumasag sa katahimikan, at sa isang iglap, kinalmot ni Isabel ang sarili niyang braso hanggang sa mamula ito. Aray! Elena, bakit mo ginagawa ito? Gusto ko lang namang tulungan ng mga bata. Sigaw ni Isabel habang nagkukunwaring nasasaktan. Eksaktong pumasok si Eduardo, kasama ang dalawang lalaking naka-uniforme ng puti at dalawang pulis. Ang kanyang mukha ay seryoso, tila isang lalaking pasang-pasang ang krus ng pagkakaroon ng baliw na asawa. Nakita niyo na, hindi ko na siya kayang kontrolin. Malungkot na sabi ni Eduardo sa mga pulis. Inaatake niya pati ang mga taong tumutulong sa amin. I can't let my children stay in the same house with someone so unstable. Hindi totoo yan, Eduardo. Nagsisinungaling siya. Sigaw ni Elena habang sinusubukang abutin ang kamay ni Nathan. Ngunit ang kanyang anak na lalaki ay napaatras. Ang mga mata ay puno ng takot dahil sa gulo at sa mga maling kwentong itinanim ni Doña Aurora sa isipan nito. Nanay, bakit niyo po sinasaktan si Auntie Isabel? Tanong ni Nathan na may kasamang paghikbi. Ang tanong na yon ay mas masakit pa sa anumang sampal para kay Elena. Ang sarili niyang dugo at laman ay naniniwala sa kasinungalingan ng kaaway. Elena, mayroon tayong court order. Dahil sa iyong kondisyon at sa mga ebidensyang ipinakita namin tungkol sa iyong pagwawala, pansamantalang ililipat ang kustodiya ng mga bata sa akin. At kailangan mong umalis sa pamamahay na ito para sa kaligtasan ng lahat. Malamig na pahayag ni Eduardo habang iniaabot ang mga dokumentong selyado. Wala nang nagawa si Elena nang hawakan siya sa magkabilang braso ng mga lalaking nakaputi. Sinubukan niyang lumaban. Sinubukan niyang kumapit sa hamba ng pinto. Ngunit ang kanyang lakas ay walang laban sa lupit ng pagkakataon. Kinaladkad siya palabas ng mansyong 15 taon niyang binuo. Nathan! Sophia! Huwag kayong maniniwala sa kanila. Mahal kayo ng nanay. Ang kanyang sigaw ay unti-unting nilamon ng dagundong ng kulog. Sa labas ng malaking tarangkahan, binitiwan siya ng mga lalaki. Bumagsak si Elena sa putikan. Ang kanyang magandang asul na damit ay nadungisan ng dumi at ulan. Lumingon siya at nakita ang kanyang mga gamit. Isang maliit na bag lamang na naglalaman ng ilang pirasong damit na itinapon sa labas ng bakod. Mula sa bintana ng ikalawang palapag, nakita niya ang anino ni Eduardo at Isabel na nakatayo, magkatabi. Pinapanood ang kanyang paghihirap. Ang ilaw sa loob ng mansyon
ay tila napakaliwanag. Isang mundong wala ng puwang para sa kanya. Nakalock ang gate. Ang bawat pagsubok niyang yugyugin ang bakal ay nagdudulot lamang ng ingay na mabilis na pinapatay ng ulan. Siya ay mag-isa, walang pera, walang bahay, at ang masakit pa rito, nawala sa kanya ang tanging dahilan ng kanyang paghinga, ang kanyang mga anak. Habang nakaluhod sa gitna ng kalsada, hinayaan ni Elena na humalo ang kanyang mga luha sa ulan. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa basang lupa, tila humihingi ng lakas sa mundong tila tinalikuran na siya. Hanggang kailan mananatiling bulag ang katarungan? Paano magagawang matulog ng mahimbing ng mga taong nagnakaw ng lahat mula sa isang inang wala namang ibang ginawa kundi magmahal? Sa mundong ito, mas madali palang kalimutan ang 15 taon ng katapatan kaysa sa isang gabi ng kasinungalingan. Habang nakalubog ang kanyang mga tuhod sa malamig na putikan, pinagmasdan ni Elena ang malaking gate ng mansyon na dahan-dahang naglalaho sa likod ng makapal na kurtina ng ulan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit niyang hinahawakan ang maliit na bag na itinapon sa kalsada, ang kaisa-isang piraso ng kanyang buhay na natira. Sa loob ng bag na yon ay walang pera, walang alahas, kundi ilang lumang damit at ang litrato ng kanyang mga anak na mabilis na nababasa ng tubig. Ang bawat patak ng ulan ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit ang mas matinding hapdi ay nagmumula sa kanyang kaliwang kamay. Sinubukan niyang hugutin ang kanyang singsing sa kasal, ang gintong sumisimbolo sa sumpaan nila ni Eduardo sa harap ng altar. Ngunit dahil sa lamig at sa pamamaga ng kanyang mga daliri mula sa pagkapit sa bakal na gate, ayaw nitong matanggal. Tila ba pati ang maliit na piraso ng metal na yon ay nakikipagsabwatan upang ipaalala sa kanya ang isang pangakong matagal nang nilapastangan. Wala siyang matuluyan. Ang kanyang mga magulang ay matagal nang pumanaw at ang mga kaibigang akala niya ay katuwang niya sa buhay ay biglang naglaho nang mabalitaan ang iskandalong kinasangkutan niya. Sa bawat pintong kanyang tinatanaw sa isip, tila may nakapaskil na babala na siya ay isang babaeng nawawala sa sarili. Naglakad siya ng walang patutunguhan, ang bawat hakbang ay tila isang parusa. Ang kanyang mga paa, na dati ay sanay sa malambot na carpet ng mansyon, ay ngayon ay nakikipagbuno sa magaspang at bahaing kalsada. Narating niya ang tapat ng isang lumang panaderya na matagal nang sarado, ang Pan de Elena, ang munting negosyo ng kanyang ama na ibinenta niya noon upang matulungan si Eduardo sa pagsisimulan ng kanyang kumpanya. Sumandal siya sa malamig na pader ng saradong tindahan. Ang amoy ng basang semento at lumang kahoy ay nagdala sa kanya ng mga alaala ng panahong wala pa silang kayamanan ngunit puno ng pag-asa. Doon, sa gitna ng kadiliman, unti-unting bumigay ang kanyang katawan. Ang kanyang paningin ay naglabo at ang tunog ng ulan ay naging isang malayong ugong sa kanyang pandinig. Bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang malay, isang pares ng maliwanag na ilaw mula sa isang sasakyan ang tumama sa kanyang mukha. Narinig niya ang tunog ng isang makina na huminto at ang pagbukas ng pinto ng sasakyan. Isang anino ang mabilis na lumapit sa kanya. Isang boses na pamilyar, ngunit matagal na niyang hindi naririnig ang tumawag sa kanyang pangalan. Elena? Panginoon ko, Elena, anong nangyari sa'yo? Naramdaman niya ang isang mainit na jacket na bumalot sa kanyang nanunuyot na katawan. Isang pares ng malalakas na braso ang binuhat siya mula sa pagkakahandusay sa putikan. Sa huling pagkakataon, bago siya tuluyang mawalan ng malay, nakita niya ang mukha ni Marco, ang kalaro niya sa pagkabata. Ang lalaking binalaan siya noon tungkol kay Eduardo, ang taong tinalikuran niya dahil sa pag-ibig na akala niya ay totoo. Nandito na ako, Elena. Hinding-hindi kita iiwan sa ulan. Bulong ni Marco habang isinasakay siya sa sasakyan.
Habang dahan-dahang lumalayo ang sasakyan sa lumang panaderya, naiwan ang katanungang bumabagabag sa katahimikan ng gabi. Sapat na ba ang init ng isang lumang pagkakaibigan upang tunawin ang yelong bumalot sa isang pusong winasak ng pinakamalapit na tao sa kanya? O ang paglitaw ba ni Marco ay simula lamang ng isang mas malalim pang labanan na hindi inaasahan ni Elena? Mas madaling gamutin ang mga sugat sa balat kaysa sa sugat na iniwan sa dangal ng isang babae. Nang imulat ni Elena ang kanyang mga mata, ang unang bumati sa kanya ay ang puting kisame na hindi pamilyar sa kanyang paningin. Wala ang marangyang chandelier ng kanyang dating silid, wala ang mabigat na kurtinang pelus na nagtatago ng sikat ng araw. Sa halip, ang hangin ay amoy malinis na labada at sariwang luto ng lugaw. Isang amoy na tila humahaplos sa kanyang nanunuyot na lalamunan. Dahan-dahan siyang bumangon, ramdam ang bawat kirot ng kanyang katawan mula sa pagkakahandusay sa ulan kagabi. Napansin niya ang isang baso ng tubig at ilang pirasong gamot sa gilid ng kama. Sa tabi nito ay isang maliit na papel na may sulat kamay na kilala niya mula pa noong kabataan niya. Kailangan mong magpalakas, Elena. Nandito lang ako sa labas. Bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Hindi na ito ang payat na kalaro niya sa kalsada. Suot ang kanyang salamin at maayos na polo, may dala siyang tray ng pagkain. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit may kasamang respeto na matagal nang hindi nararamdaman ni Elena mula kay Eduardo. Marco, pasensya ka na. Hindi ko alam kung paano ako nakarating dito. Mahinang simula ni Elena. Ang kanyang tinig ay tila gasgas na papel. Huwag mong isipin iyon. Ang mahalaga ay ligtas ka. Sagot ni Marco habang inilalapag ang tray. Elena, alam kong hindi ito ang tamang panahon, pero kailangan mong malaman. Hindi lang ako basta lumitaw sa ulan kagabi. Matagal na kitang hinahanap. I am a lawyer now, Elena. At matagal ko nang naririnig ang mga balita tungkol sa ginagawa ni Eduardo sa kumpanya. Napatitig si Elena sa kanya. Ang gulat ay unta-unting napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Isang kislap ng pag-asa sa gitna ng malalim na gabi. Bakit, Marco? Bakit ngayon lang? Dahil alam kong hindi ka makikinig hanggat hindi mo nakikita ang tunay na mukha niya. Pero ngayon na nangyari na ang lahat, hindi kita hahayaang lumaban ng mag-isa. Determinadong wika ni Marco. But first, you need to regain your strength. Hindi mo mababawi ang mga anak mo kung mahina ka. Sa mga sumunod na araw, sa munting apartment ni Marco, sinimulan ni Elena ang pagbuo sa kanyang sarili. Ayaw niyang maging pabigat. Sa tulong ng lumang recipe book ng kanyang ama na laging nasa kanyang bag, sinimulan niyang magluto. Ang bango ng kanyang kare-kare at empanada ay muling nagbigay buhay sa kanyang namamanhid na mga pandama. Sa mungkahi ni Marco, sinimulan nilang ibenta ang mga ito online sa ilalim ng pangalang Elena's Kitchen. Ang bawat order na natatanggap niya ay tila isang maliit na hakbang patungo sa kalayaan. Ang bawat sentimong kinikita niya ay itinatabi niya para sa kanyang mga anak. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng lungkot ay nagsimulang magkaroon ng kulay, hindi dahil sa makeup, kundi dahil sa layuning muling mabuo ang kanyang pagkatao. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga delivery, tumunog ang kanyang telepono para sa isang bagong order. Isang napakalaking order para sa isang corporate event, 50 tray ng kanyang espesyal na putahe. Ngunit nang basahin niya ang address ng pagdadalhan, tila tumigil ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang address na yon ay ang mismong gusali ng kumpanyang itinayo niya kasama si Eduardo. Ang kumpanyang naging saksi sa kanyang mga pangarap na ngayon ay kuta na ng kanyang mga kaaway. Marco, tingnan mo ito. Tawag niya. Ang kanyang mga daliri ay muling nanginig. Ito na ang pagkakataon natin, Elena. Bulong ni Marco habang tinititigan ang address.
Pero may isang problema. Ang pangalan ng taong nag-order, hindi ito si Eduardo. Napatulala si Elena sa screen ng kanyang telepono. Ang pangalan ng nag-order ay Isabel, ang babaeng nagnakaw ng kanyang asawa at mga anak ay ngayon naman ang gustong kumain mula sa kanyang mga kamay. Ito ba ay isang sadyang pangungutya o isang pagkakataon upang makapasok si Elena sa loob ng kuta ng kaaway nang hindi nila nalalaman? Ang muling pagtapak sa lupang iyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling, ngunit sa likod ng takot ay may isang bagong damdamin na umuusbong sa puso ni Elena, isang malamig na determinasyon. Ang bawat hakbang sa makintab na sahig ng kumpanyang ito ay tila pagtapak sa mga piraso ng aking sariling nakaraan. Nakatayo si Elena sa gitna ng lobby ng Eduardo Ventures. Ang kumpanyang siya mismo ang nagpangalan at nagpundar gamit ang huling sentimo ng kanyang mana. Ngunit ngayon, suot ang isang simpleng uniforme, isang face mask at isang sombrero na halos tumakip na sa kanyang mga mata. Pumasok siya roon hindi bilang asawa ng may-ari, kundi bilang isang hamak na delivery lady ng Elena's Kitchen. Ang amoy ng mamahaling pabango sa paligid ay tila sumasakal sa kanya. Isang kabaligtaran ng amoy ng bawang at luya na ngayoy nakadikit sa kanyang mga palad. Habang hinihintay niyang makuha ang gate pass, nakita niya ang kanyang sariling retrato sa Wall of Founders na ngayoy wala na doon. Pinalitan na ito ng isang malaking painting ng isang abstract na sining na tila walang kaluluwa. Eksaktong katulad ng lalaking nagpapatakbo ng kumpanyang ito ngayon. Dito na lang po, miss. Iwan niyo na ang mga tray sa conference table. Nagmamadali si Ma'am Isabel, ayaw niya nang nanggugulo sa presentation niya. Utos ng isang batang receptionist na dati ay matamis nang ngumingiti kay Elena, ngunit ngayon ay hindi man lang siya tiningnan sa mga mata. Dinala ni Elena ang mga tray sa loob ng silid. Doon, nakita niya si Isabel. Nakasuot ito ng isang hapit na pulang damit. Suot ang mga alahas na dati ay kay Elena. Ang kanyang tiyan ay bahagyang nakaumbok at bawat kilos niya ay tila ipinagmamalaki ang buhay na dinadala niya. Ngunit may napansin si Elena. Habang nag-aayos si Isabel ng kanyang buhok sa harap ng salamin, mabilis itong uminom ng isang basong kape. Isang bagay na mahigpit na ipinagbabawal sa mga buntis na may sensitibong kondisyon, ayon sa sinabi ni Isabel kay Eduardo noon. Ang tagal naman ng delivery na ito. Siguraduhin mong masarap iyan, dahil kung hindi, ipapakain ko yan sa mga aso sa labas. Maarte at mataray na, sabi ni Isabel habang hindi tumitingin kay Elena. Hindi sumagot si Elena. Ang kanyang puso ay nagpupumiglas na sumigaw, ngunit nanatili siyang tahimik. Habang inilalabas niya ang huling tray, aksidenteng nahulog ang bag ni Isabel mula sa mesa. Nagkalat ang mga gamit nito sa sahig. Mabilis na lumapit si Elena para tumulong, ngunit bago pa man siya makakilos, nakita niya ang isang maliit na bote ng gamot na gumulong sa ilalim ng upuan. Mabilis niyang kinuha ang bote at itinago ito sa loob ng kanyang palad bago pa man makita ni Isabel. Sa isang sulyap, nabasa niya ang label. Ito ay isang uri ng gamot na ginagamit para sa hormonal imbalance, ngunit may babala itong hindi dapat inumin ng mga babaeng nagdadalang tao dahil maaari itong magdulot ng pagkalaglag. Alis na. Huwag mong hawakan ang mga gamit ko. Baka mahawaan mo pa ako ng dumi mo. Sigaw ni Isabel habang itinataboy si Elena. Lumabas si Elena ng gusali na mabilis ang paghinga. Ang bote ng gamot sa loob ng kanyang bulsa ay tila nagbabaga. Nang makarating siya sa kanto, nakita niya si Isabel na mabilis na sumakay sa isang taxi, hindi sa sasakyan ng kumpanya. Sa udyok ng kuryosidad at kutob, sinundan niya ito gamit ang kaisa-isang tricycle na dumaan. Huminto ang taxi sa harap ng isang sikat na maternity hospital. Ngunit sa halip na pumunta sa wing para sa mga nagdadalang tao, nakita ni Elena si Isabel na lumingon-lingon sa paligid bago mabilis na pumasok sa isang maliit na opisina sa gilid.
Ang opisina ng isang doktor na kilala sa mga under-the-table na transaction. Nagtago si Elena sa likod ng isang poste. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa pinto. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Isabel na may hawak na isang envelope at may isang nangiting mapanlinlang sa kanyang mga labi. Hinaplos niya ang kanyang tiyan, ngunit sa pagkakataong ito, ang haplos na yon ay tila walang pagmamahal, kundi isang haplos ng isang taong nakagawa ng isang perpektong krimen. Bumalik si Elena sa apartment ni Marco na ang isipan ay puno ng mga katanungan. Inilapag niya ang bote ng gamot sa ibabaw ng mesa. Marco, tingnan mo ito. Ito ang bote ng gamot na nahulog mula sa bag ni Isabel. Hingal na sabi ni Elena. Sinuri ni Marco ang bote at ang kanyang muka ay naging seryoso. Elena, ang gamot na ito, hindi ito iniinom ng mga buntis. In fact, it is used to induce symptoms that look like pregnancy complications. Bakit ito nasa kanya? At nakita ko siyang pumasok sa isang kahina-hinalang klinika kanina. Marco, may itinatago siya. Ang tiyan niya. Ang lahat ng ito, tila isang malaking palabas. Dagdag ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng panginginig, ngunit may halong pananabik. Kung mapapatunayan nating hindi siya buntis, Elena, babagsak ang lahat ng depensa ni Eduardo sa korte. Pero kailangan nating mag-ingat. Ang maskarang suot ni Isabel ay may malalim na ugat. Babala ni Marco. Habang nakatitig si Elena sa maliit na bote ng gamot, isang kaisipan ang pumasok sa kanyang ulo. Kung ang buhay na dinadala ni Isabel ay isang kasinungalingan, nasaan ang tunay na katotohanan? At gaano kalayo ang kayang gawin ni Isabel para lamang mapanatili ang maskarang unti-unti nang nagkakabitak? Sa kailaliman ng gabi, isang hindi kilalang numero ang nag-text sa bagong telepono ni Elena. Isang mensahe na nagpatayo ng balahibo sa kanyang buong katawan. Alam ko ang ginagawa mo, Elena. Huwag mong subukang buksan ang pintong hindi mo kayang isara. Ang pinakamasakit na utang ay ang utang na hindi kailanman kinilala. Lalo na kung ang ipinayad mo ay ang iyong sariling bukas. Habang hinihiwa ni Elena ang mga sariwang gulay para sa mga order ng araw na yon, hindi maalis sa kanyang isipan ang mensaheng natanggap kagabi. Ang bawat diin ng kutsilyo sa sahig ng kahoy ay tila isang pag-alala sa mga sakripisyong ginawa niya para sa pamilya ni Eduardo. 10 taon na ang nakalilipas nang mamatay ang biyenan niyang lalaki at malapit nang malugi ang kumpanya. Hindi nag-atubili si Elena. Ibinenta niya ang lupang naiwan ng kanyang ama, ang lupang kinatatayuan ng kanilang lumang panaderya, para lamang mabuhay ang pangarap ni Eduardo. Iyon ang pinakamalalim na utang na loob na dapat ay tinatanaw ng pamilya Del Rio, ngunit tila ang pasasalamat ay mabilis na nilamon ng kanilang kasakiman. Elena, masyado kang malalim ang iniisip. Baka mahiwa mo na ang daliri mo. Pagpuna ni Marco habang inilalapag ang ilang dokumento sa mesa. Hindi ko lang matanggap, Marco. Ang perang ginagamit nila ngayon para sa luho ni Isabel. Pera iyon mula sa pawis at dugo ng mga magulang ko. Akala ko noon, ang pag-ibig ay sapat na kabayaran para sa lahat ng sakripisyo. Nagkamali ako. Sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay may halong pait at determinasyon. Hindi pa huli ang lahat para bawiin ang nararapat sa'yo. Kanina, nakipag-usap ako kay Mr. Santillan. Isa siya sa mga pinakamatandang investor ng Eduardo Ventures. Naalala ka niya, Elena. Alam niya na ikaw ang tunay na utak sa likod ng tagumpay ni Eduardo bago kanila ikinulong sa bahay bilang isang martir na asawa. Balita ni Marco. Isang matamis at mapait na alaala ang dumaan sa isip ni Elena. Si Mr. Santillan ay ang taong laging bumibili ng tinapay sa kanyang ama noon. Sa isang mabilis na desisyon, hinubad ni Elena ang kanyang apron. Marco, dalhin mo ako kay Mr. Santillan. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang babaeng dating nagligtas sa kumpanyang kinabibilangan niya. Nagtungo sila sa isang tahimik na golf club kung saan madalas maglagi ang matandang negosyante.
Nang makita ni Mr. Santillan si Elena, agad itong tumayo at binigyan siya ng isang marespetong pagtango. Dito, ipinakita ni Elena ang kanyang tunay na pagkatao. Isang babaeng matalino, maalam sa negosyo, at puno ng integridad. Mr. Santillan, hindi ako nandito para humingi ng limos. Nandito ako para sabihin sa inyo na ang kumpanyang pinagkakatiwalaan nyo ay pinapatakbo na ng isang lalaking walang isang salita. Si Eduardo ay hindi lang ako niloko. Niloloko rin niya ang mga dokumento ng kumpanya para pondohan ang kanyang pansariling luho. Diretsahang pahayag ni Elena. Bago pa man makasagot ang matanda, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa harap ng clubhouse. Bumaba roon si Eduardo. Suot ang kanyang mamahaling suit, ngunit ang kanyang muka ay agad na namula sa galit nang makita niya si Elena na nakikipag-usap sa kanyang pinakamahalagang investor. Elena, anong ginagawa mo rito? Sinusubukan mo bang sirain ang reputasyon ko sa harap ni Mr. Santillan? Sigaw ni Eduardo. Hindi alintana ang mga taong nakatingin. Lumingon si Elena nang may kalmado ngunit nakakamatay na tingin. Wala akong sinisira, Eduardo. Sadyang ang katotohanan ay may sariling paraan para lumabas. At ikaw, hindi ba't dapat ay nasa opisina ka at tinitingnan ang mga nawawalang pondo na ginamit mo sa kondo ni Isabel? Lakas ng loob mong bumalik pagkatapos mong mawala na parang bula. Susugod sana si Eduardo, ngunit humarang si Marco. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi matitibag. Huwag mong hahawakan ang kliyente ko, Eduardo. Maliban na lang kung gusto mong madagdagan ang kaso mo ng physical assault. Malamig na banta ni Marco. Napatigil si Eduardo. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat kay Elena at Marco. Doon niya napansin ang bagong aura ni Elena. Wala na ang takot, wala na ang lungkot. Sa harap niya ay ang babaeng muling nagising mula sa mahabang pagkakahimbing. Tandaan mo ito, Elena. Kahit anong gawin mo, ako pa rin ang may hawak sa mga bata. Isang salita ko lang sa mga pulis, ibabalik ka nila sa mental hospital. Bulong ni Eduardo na puno ng pagbabanta bago tinalikuran ang grupo. Nang makaalis si Eduardo, muling humarap si Elena kay Mr. Santillan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag, ngunit sa loob-loob niya ay kumakaba ang kanyang dibdib para sa kanyang mga anak. Salamat sa oras niyo, Mr. Santillan, wika ni Elena. Huwag kang mag-alala, Elena. Matagal ko nang nararamdaman na may hindi tama sa pamamalakad ni Eduardo. Ang utang na loob ko sa ama mo ay hindi ko nakakalimutan. Sabihan mo ako kung paano ako makakatulong. Tugon ng matanda. Habang naglalakad pabalik sa sasakyan ni Marco, naramdaman ni Elena ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Ito ang unang pagkakataon na hinarap niya ang kanyang takot nang hindi nangangatog. Marco, kailangan nating bilisan ang paghahanap ng ebidensya laban kay Isabel. Alam ni Eduardo na bumabalik na ang lakas ko at gagawa siya ng paraan para gamitin ang mga bata laban sa akin, sabi ni Elena. Pagdating nila sa apartment, isang sorpresa ang naghihintay sa pintuan. Isang maliit na kahon na may nakasulat na pangalan ni Elena. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang piraso ng damit ni Sofia, ang paboritong ribon ng kanyang anak na babae, na may mantsa ng pulang likido na tila dugo. Napasandal si Elena sa pader. Ang kanyang mundo ay muling umikot sa tindi ng takot. Ito ba ay isang babala o isang pananakot na wala ng hangganan ng kasamaan ng mga taong dati niyang minahal? Huwag kang mag-alala, Elena. Pula lang naman yan, hindi ba? Pwedeng ketchup, pwedeng tinta, o pwedeng galing talaga sa sugat ng anak mo. Ang boses ni Isabel sa kabilang linya ng telepono ay tila isang kaskas ng kuko sa pisara. Matinis, mapang-asar, at puno ng kamandag. Hawak ni Elena ang pulang ribon ni Sofia, ang kaisa-isang bagay na natira sa kanyang palad na nagpapatunay na ang kanyang mga anak ay nasa panganib.
Ang mantsa ng pulang likido sa tela ay tila isang apoy na pumapaso sa kanyang balat. Naalala ni Elena ang araw na binili niya ang ribbon na yon. Ika-6 na kaarawan ni Sofia, masayang-masaya ang bata habang ikinakabit niya ito sa buhok nito. Nangangako na hinding-hindi niya hahayaang may manakit sa kanyang munting prinsesa. Ngunit ngayon, ang simbolo ng kaligayahan ay naging banta ng kamatayan. Naramdaman ni Elena ang paghinto ng pintig ng kanyang puso bago ito muling bumitaw ng napakabilis, tila isang kabayong nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang paningin ay nagdilim, ang paligid ay tila umiikot, at ang malamig na pawis ay namuo sa kanyang noo. Ang bawat hininga ay tila isang pakikibaka, tila may isang malaking bato na nakadagan sa kanyang baga. Nasaan ang mga anak ko, Isabel? Kapag may mangyaring masama sa kanila, papatayin kita. Hiyaw ni Elena. Ang kanyang boses ay hindi nagaling sa lalamunan, kundi mula sa kaibuturan ng kanyang nagngangalit na kaluluwa bilang isang ina. Oops! Dahan-dahan sa pananalita, Elena. Baka makalimutan mong ikaw ang may record ng pagiging baliw. Sa harap ng batas, sino ang paniniwalaan nila? Ang isang matagumpay at buntis na babaeng katulad ko? O ang isang palaboy na ina na sumisigaw ng pagbabanta? Tumawa si Isabel, isang tawang walang kaluluwa. Kung gusto mong makita ang mga anak mo, pumunta ka sa parke. Ngayon din, mag-isa ka lang. Hindi na nag-isip si Elena. Sa kabila ng pagpigil ni Marco, mabilis siyang lumabas ng apartment. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Tinatahak ang daan patungo sa tagpuan sa gitna ng nagbabadyang dilim ng gabi. Narating niya ang parke, ang lugar na dati ay puno ng tawanan ng mga bata, ngunit ngayon ay tila isang masukal na kagubatan ng mga anino. Sa ilalim ng isang malaking puno ng nara, nakita niya si Isabel. Nakaupo ito sa isang bench, payapang kumakain ng ice cream habang hinihimas ang kanyang tiyan. Ang kanyang hitsura ay tila isang anghel. Ngunit para kay Elena, ang babaeng ito ay ang mismong anyo ng demonyo. Nasaan sila? Tanong ni Elena. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Nag-iiwan ng maliliit na marka ng sakit. Nasa ligtas na lugar sila, kasama ang kanilang ama. Pero alam mo, Elena, ang daling utuin ng mga bata. Isang kwento lang tungkol sa kung paano mo sila iniwan para sumama sa ibang lalaki. At heto, kinasusuklaman ka na nila. Nakangising sabi ni Isabel. Sa sandaling iyon, isang malapit na pusa ang dumaan sa harap nila. Karga-karga ang kanyang maliit na kuting sa bibig upang ilipat ito sa mas ligtas na lugar dahil sa papalapit na ulan. Pinagmasdan ni Elena ang hayop, isang simpleng nilalang na gagawin ng lahat para sa kanyang anak. Ang imaheng ito ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng lakas na hindi kayang tapatan ng anumang takot. Akala mo ba ay natatakot pa ako sa iyo, Isabel? Mahinahong sabi ni Elena. Ang kanyang tinig ay biglang naging matatag na tila isang bakal. Alam ko ang itinatago mo, ang gamot sa bag mo, ang pagpunta mo sa klinikang yon. Alam kong hindi ka buntis. Ang lahat ng ito ay isang malaking dula-dulaan para makuha ang yaman ni Eduardo. Napatigil si Isabel sa pagkain. Ang kanyang ngiti ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang madilim na ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit at takot. Wala kang mapapatunayan, Elena. Ako ang pinaniniwalaan ni Eduardo. Ako ang reyna sa mamansyong yun ngayon, giit ni Isabel, ngunit may bahid na ng kaba sa kanyang boses. Huwag mong kalimutan, Isabel. Ang mga reyna sa kwento ay madalas na bumabagsak dahil sa sarili nilang kasinungalingan. At sa oras na malaman ni Eduardo na niloloko mo siya, sino ang sa tingin mo ang una niyang itatapon sa kalsada? Ako. O ikaw na nagpanggap
na nagdadala ng kanyang tagapagmana. Mana, susugod sana si Isabel nang may isang boses ang narinig mula sa likuran ng mga halaman. Ang tunog ng pagtapak sa mga tuyong dahon ay tila isang hudyat ng pagdating ng isang hindi inaasahang saksi. Isabel, anong ibig sabihin nito? Lumabas mula sa kadiliman si Eduardo. Ang kanyang muka ay puno ng kalituhan at namumuong galit. Hawak niya ang kanyang telepono na tila may natanggap na isang mahalagang mensahe o tawag na nagdala sa kanya sa lugar na yon. Napatitig si Elena sa kanyang asawa at pagkatapos ay kay Isabel na ngayoy mabilis na nag-iba ng anyo. Mula sa isang kontrabida ay naging isang kawawang biktima na tila iiyak na sa takot. Mahal, tinatakot ako ni Elena. Gusto niyang saktan ang anak natin. Hiyaw ni Isabel habang kumakapit sa braso ni Eduardo. Sino ang paniniwalaan ni Eduardo? Ang babaeng 15 taon niyang minahal ngunit pinagtaksilan o ang babaeng kaisa-isang pag-asa niya para sa isang bagong buhay ngunit puno ng lihim? Ang hangin sa paligid ay tila naging mas mabigat at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang oras na puno ng panganib. Umuwi ka na, Elena. Wala ka ng lugar sa pamilyang ito at lalong wala ka ng puwang sa buhay ko. Ang mga salitang ito ni Eduardo ay tila mga tipak ng yelo na bumabaon sa dibdib ni Elena. Sa gitna ng madilim na parke, sa ilalim ng malamig na titig ng asawang dati, ay nangakong poprotektahan siya. Naramdaman ni Elena ang isang pamilyar na pagguho sa kanyang loob. Sa tabi ni Eduardo, si Isabel ay nakakapit sa kanyang braso. Ang mukha ay balot ng mapanlinlang na luha. Tila isang biktima ng karahasan. Mahal, tara na. Baka kung ano pa ang magawa niya sa akin, sa anak natin. Bulong ni Isabel, ang boses ay nanginginig sa sadyang pag-arte. Tinalikuran sila ni Eduardo nang walang lingon-likod. Kinaladkad si Isabel palayo habang iniwan si Elena na nakatayo sa gitna ng kadiliman. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi humagulgol si Elena. Ang kanyang mga luha ay natuyo na ng puot. Sa bawat paghinga niya, ang tanging nararamdaman niya ay ang bango ng buhok ni Sofia at ang tawa ni Nathan. Mga ala-alang tila unti-unti nang ninanakaw ng mga anino ng Mansyong del Rio. Lumipas ang ilang araw na puno ng pagpaplano kasama si Marco. Ngunit ang puso ng isang ina ay hindi kayang maghintay sa bagal ng proseso ng batas. Isang umaga, suot ang isang malaking salamin at bandana. Nagtungo si Elena sa paaralan ni Nathan at Sofia. Nagtago siya sa likod ng malalaking puno ng balete sa tapat ng gate. Naghihintay na lumabas ang kanyang mga hiyas. Nang tumunog ang kampana ng paaralan, nakita niya ang kanyang mga anak. Ngunit tila hindi sila ang mga batang iniwan niya, ilang linggo na ang nakalilipas. Si Sofia, na dati ay laging maayos ang pagkakatali ng buhok na may makukulay na ribbon, ay ngayon ay may gusot-gusot na tirintas. Si Nathan naman ay nakayuko. Ang balikat ay tila pasan ang bigat ng buong mundo. Wala ang dati nilang sigla. Ang kanilang mga mukha ay tila mga lantang bulaklak na hindi na nadidiligan ng pagmamahal. Nathan! Sofia! Pabulong na tawag ni Elena nang makakita siya ng pagkakataon habang ang yaya nila ay abala sa pakikipag-usap sa ibang mga magulang. Mabilis na lumingon ang dalawa. Nang makita nila ang kanilang ina, ang takot sa kanilang mga mata ay napalitan ng isang panandaliang liwanag. Ngunit agad din itong naglaho nang makita nila si Isabel na lulan ng isang itim na sasakyan, paparating upang sunduin sila. Nanay! Mabilis na lumapit si Nathan. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na humawak sa laylayan ng damit ni Elena. Nanay, kailan niyo po kami kukunin? Hindi po mabait si Auntie Isabel pag wala si Papa. Bakit anak? Anong ginagawa niya? Tanong ni Elena. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay.
Pinapagalitan niya po kami palagi. Sinasabi niya pong baliw kayo at hindi na babalik at kapag hindi po kami kumain ng gulay, kinukulong niya po kami sa madilim na kwarto. Sumbong ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng hikbi na pilit niyang pinipigilan. Naramdaman ni Elena ang isang matinding liyab ng galit na dumaan sa kanyang mga ugat. Ang kanyang mga anak, ang mga batang iningatan niya nang higit pa sa kanyang sariling buhay, ay nararanasan ang lupit ng isang babaeng walang ibang alam kundi ang manira. Pinunasan ni Elena ang mga luha ni Sofia gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri. Napansin niya ang isang maliit na pasa sa braso ni Sofia, isang bakas na tila iniwan ng isang mahigpit na pagkakahawak. Huwag kayong matatakot mga anak, malapit na. Pangako ng nanay, kukunin ko kayo. Bulong ni Elena. Ang kanyang tinig ay puno ng paninindigan sa gitna ng panganib. Elena, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Isabel ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, matalim at puno ng banta. Pababa na siya ng sasakyan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Mabilis na tinulak ni Elena ang mga bata pabalik sa loob ng gate ng paaralan upang hindi sila madamay sa gulo. Hinarap niya si Isabel nang may lakas na hindi niya akalaing taglay niya. Isang haplos mo pa sa mga anak ko, Isabel, at tinitiyak ko sa iyo, hindi mo na masisikatan ng araw ang mga kasinungalingan mo. Banta ni Elena, ang kanyang muka ay tila isang pader ng yelo. Talaga? At sino ang paniniwalaan nila? Ang isang inang walang kahit anong mapatunayan? Tumawa si Isabel habang sa pilitang kinukuha ang kamay ni Nathan. Nathan, Sofia, halina kayo. Baka mahawaan pa kayo ng sakit sa utak ng nanay niyo. Habang pilit na isinasakay ni Isabel ang mga bata sa sasakyan, lumingon si Nathan sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Isang huling hiling bago tuluyang isara ang pinto ng sasakyan. Nanay, iligtas mo kami. Please. Naiwang nakatayo si Elena sa gitna ng kalsada. Ang usok ng sasakyan ay unti-unting naglalaho sa kanyang paningin. Ang bawat salita ni Nathan ay tila isang taga sa kanyang kaluluwa. Hindi na ito laban para sa yaman. Hindi na ito laban para sa pag-ibig ni Eduardo. Ito ay laban para sa kaligtasan ng kanyang mga anak mula sa kuko ng isang halimaw. Sa kanyang pag-iisa, isang katanungan ang pabalik-balik na bumubulong sa kanyang isipan. Hanggang saan ang kayang itaya ng isang ina upang bawiin ang kanyang mga anak sa isang mundong ang tingin sa kanya ay wala ng silbi? At ano ang gagawin ni Eduardo kapag nalaman niyang ang babaeng pinili niyang protektahan ay ang siyang mismong nananakit sa kanyang sariling mga anak? Ang bawat sentimong nilustay ni Eduardo sa luho ni Isabel ay bawat patak ng luha at pawis na ibinuhos ko para sa pamilyang ito. Ang boses ni Elena ay tila isang malamig na hangin na dumadaan sa gitna ng mga bundok ng papel at dokumento sa loob ng maliit na opisina ni Marco. Sa harap niya, ang liwanag mula sa computer ay nagbibigay ng isang maputlang kulay sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim at nakapokus. Hindi na siya ang babaeng dumedepende sa kumpas ng kamay ng kanyang asawa. Ngayon, siya ay isang mangangaso na naghahanap ng butas sa pader ng kasinungalingan ni Eduardo. Tingnan mo ito, Elena. Tawag ni Marco habang itinuturo ang isang spreadsheet sa screen. Mayroong serye ng mga transaksyon mula sa kumpanya patungo sa isang dummy account sa ilalim ng pangalang Lumina Properties. Ang account na ito ay binuksan 3 buwan bago lumabas ang balitang buntis si Isabel. Lumina, iyan ang pangalan ng barangay kung saan lumaki si Isabel. Bulong ni Elena. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahawak sa gilid ng mesa. Ginamit niya ang pondo ng kumpanya. Ang pondong dapat ay para sa expansion at sa scholarship fund ng mga empleyado. Para lang bilhan ng penthouse at mamahaling sasakyan ng babaeng iyon.
Sa bawat numerong kanyang nakikita, nararamdaman ni Elena ang isang matinding pait. Naalala niya kung paano niya tinipid ang kanyang sarili, kung paano siya hindi bumili ng bagong sapatos sa loob ng 3 taon dahil gusto niyang makatipid para sa kolehiyo ni Nathan at Sofia. Samantala, ang asawa niya ay tila nagtatapon ng ginto sa paanan ng isang manlilinlang. Sa gitna ng kanilang pagsusuri, isang lumang litrato ang nalaglag mula sa isa sa mga folder na kinuha nila mula sa archive ng kumpanya. Ipinapakita nito si Elena at Eduardo noong nagsisimula pa lang sila, kapwa pawisan, nakatayo sa harap ng kanilang unang maliit na opisina. Puno ng pangarap ang kanilang mga mata. Hinawakan ni Elena ang litrato at sa isang sandali, naramdaman niya ang hapdi ng isang pangakong nabulok na sa paglipas ng panahon. Ang katahimikan sa silid ay bumasag nang biglang tumunog ang telepono ni Marco. Ang kanyang mukha ay seryosong nakinig sa kabilang linya bago dahan-dahang ibinaba ang receiver. Elena, may gustong makipagkita sa atin. Siya si Mrs. Castro, ang asawa ni Attorney Castro na dating katuwang ni Eduardo sa legal department bago ito biglang pumanaw dahil sa atake sa puso. Wika ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Nagtungo sila sa isang lumang bahay sa labas ng lungsod. Doon, sinalubong sila ng isang babaeng balot ng itim. Ang mga mata ay puno ng takot at paghihiganti. Si Mrs. Castro ay tila isang aninong nabubuhay sa nakaraan. Inilapag niya ang isang maliit na kalawanging susi sa ibabaw ng mesa. Pinatay nila ang asawa ko, Elena. Hindi siya inatake sa puso. Pinatay siya ni Eduardo dahil ayaw niyang pirmahan ang mga dokumentong magpapatunay na ikaw ay may sakit sa isip. Nanginginig na, sabi ni Mrs. Castro. Bago siya mawala, ibinigay niya sa akin ang susing ito. Ito ang susi sa isang safe deposit box sa isang maliit na bangko sa probinsya. Doon niya itinago ang lahat ng orihinal na medical report na pinakialaman ni Eduardo. Napatayo si Elena. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti nang nabubuo. Hindi lang siya biktima ng kataksilan. Siya ay biktima ng isang planadong krimen na naglalayong burahin siya sa mundo upang mapagtakpan ang mga nakaw na yaman ni Eduardo. Bakit niyo po ito ginagawa ngayon? Tanong ni Elena. Dahil narinig ko ang tungkol sa iyong kitchen business, Elena. Nakita ko ang iyong katatagan. At dahil ayaw kong mamatay nang hindi nakakamit ang katarungan para sa asawa ko. Sagot ng matandang babae habang hinahawakan ang kamay ni Elena. Habang naglalakad sila pabalik sa sasakyan ni Marco, ang gabi ay tila mas lalong nagdilim, ngunit sa isipan ni Elena, may isang malakas na liwanag na nagsisimulang sumikat. Hawak niya ang susi na hindi lamang magbubukas ng isang lumang box, kundi magbubukas din sa pintuan ng bilangguan para kay Eduardo at Isabel. Ngunit sa kalayuan, isang pares ng mga mata ang nakasubaybay sa kanila mula sa isang itim na sasakyang nakaparada sa anino ng mga puno. Isang boses ang narinig sa loob ng sasakyang yon, malamig at puno ng utos. Kunin niyo ang susi. Huwag niyo silang hahayaang makarating sa bangko. Isang mabilis na tunog ng pagtapak sa gas ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang labanan para sa katotohanan ay papasok na sa isang madugong yugto kung saan hindi lamang dangal ang nakataya, kundi ang mismong buhay ni Elena. Hindi mo ba alam, Elena? Ang batang ito ang magiging katapusan mo. Siya ang magiging tanging tagapagmana at ang mga anak mo ay magiging mga pulubi sa sarili nilang kalsada. Ang mga salitang yon ni Isabel na binitawan niya noong gabing pinalaya si Elena ay tila isang sumpa na paulit-ulit na bumabalot sa isipan ni Elena habang nakatingin siya sa madilim na pasilyo ng isang pribadong klinika. Ngayong araw, ang kasinungalingang yon ay kailangang matuldukan. Hindi na sapat ang mga dokumentong nakuha nila
mula kay Mrs. Castro. Kailangang makita ng buong mundo ang huwad na himalang ipinagmamalaki ni Isabel. Sa tulong ng koneksyon ni Marco sa isang respetadong obstetrician, si Dr. Valdez, naglatag sila ng isang patibong. Sa ilalim ng pagkukunwari na ito ay isang mandatory health insurance check-up para sa lahat ng mga matataas na opisyal ng kumpanya at kanilang mga asawa. Napilitan si Eduardo na dalhin si Isabel sa klinikang iyon. Nagtago si Elena sa likod ng isang one-way mirror sa loob ng examination room. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Naririnig niya ang boses ni Isabel sa kabilang panig. Ang tono nito ay puno ng pagkairita at kaba. Dr. Valdez, kailangan ba talaga ito? May sarili akong doktor at maayos naman ang lagay ng baby namin ni Eduardo. Wika ni Isabel habang pilit na inaayos ang kanyang maluwag na damit. Protocol ito ng insurance provider Mrs. Del Rio. Kailangan lang nating kumpirmahin ang heartbeat ng bata para sa inyong coverage. Malumanay, ngunit matatag na sagot ng doktora. Pumasok si Eduardo sa silid. Ang mukha ay puno ng pagmamalaki habang hinahawakan ang kamay ni Isabel. Sige na mahal, isang mabilis na ultrasound lang ito para masiguro nating malakas ang magiging tagapagmana ko. Habang inihahanda ang kagamitan, naramdaman ni Elena ang isang matinding paninikip sa kanyang dibdib. Naalala niya ang bawat ultrasound niya noon kina Nathan at Sofia. Ang kaba, ang pananabik, at ang tunay na milagrong naririnig sa bawat tibok ng puso sa monitor. Ang paggamit ni Isabel sa kabanalan ng pagdadalang tao para sa kanyang kasamaan ay isang kalapastangang hindi mapapatawad ni Elena. Inilapat na ng doktora ang device sa tiyan ni Isabel. Ang katahimikan sa silid ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa lahat. Nakatitig si Eduardo sa screen, naghihintay ng imahe ng kanyang anak. Ngunit ang screen ay nanatiling madilim. Tila isang bakanteng langit na walang bituin, walang pintig, walang galaw, walang buhay. Nasaan ang baby? Bakit wala akong makita? Tanong ni Eduardo. Ang kanyang boses ay nagsisimulang manginig sa takot. Sandali lang po, Mr. Del Rio. Mukhang may problema sa positioning. Sagot ni Dr. Valdez, bagaman alam na niya ang katotohanan. Biglang tumayo si Isabel, sa pilitang tinanggal ang device sa kanyang tiyan. Tama na. Sabi ko na sa inyo, hindi ako komportable rito. Eduardo, gusto ko nang umuwi. Nahihilo ako. Isabel, sandali lang. Dr. Valdez, anong ibig sabihin nito? Hiyaw ni Eduardo. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na lumabas si Isabel ng silid at tumungo sa banyo. Sinundan siya ni Elena sa kabilang daan, bitbit ang isang maliit na recording device na ibinigay ni Marco. Nakita ni Elena si Isabel na mabilis na kinuha ang kanyang telepono at may tinawagan. Dr. Alonzo, kailangan niyo akong tulungan. Pumunta kayo rito sa klinika ni Dr. Valdez. Babayaran kita ng doble? Triple. Sabihin niyo na nagkaroon ako ng emergency at kailangang ilipat sa inyong pangangalaga. Hindi nila pwedeng malaman na walang bata. Naiintindihan niyo? Ang boses ni Isabel ay puno ng desperasyon at lason. Hindi alam ni Isabel na ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay malinaw na naririnig at naire-record ni Elena mula sa kabilang panig ng manipis na pader. Ang bawat pangako ng suhol, ang bawat pag-amin ng kanyang panlilinlang ay tila mga pako na ibinabaon ni Elena sa kabaong ng ambisyon ni Isabel. Bumalik si Isabel sa hallway kung saan abala si Eduardo sa pakikipag-argumento kay Dr. Valdez. Lumapit ang babae at muling nagkunwaring hihimatayin, sadyang idinagan ang sarili sa braso ni Eduardo. Mahal, ang baby. Nararamdaman kong may mali. Dalhin mo ako kay Dr. Alonzo, siya lang ang nakakaalam ng kondisyon ko. Hikbi ni Isabel. Nagtatagis ang mga bagang ni Elena habang pinapanood ang mag-asawa na mabilis na lumabas ng klinika.
Gusto niyang sumugod at isigaw ang katotohanan, ngunit pinigilan siya ni Marco na biglang lumitaw sa kanyang tabi. Hayaan mo muna sila, Elena. Hawak na natin ang recording. Hayaan nating isipin ni Isabel na nakalusot siya ngayong araw. Ang mas mataas na lipad, mas masakit ang pagbagsak, bulong ni Marco. Habang nakatayo sila sa tapat ng monitor na wala namang ipinapakitang buhay, naramdaman ni Elena ang isang kakaibang katahimikan. Ang hustisya ay hindi laging dumarating sa isang malakas na pagsabog. Minsan, ito ay dumarating sa isang tahimik na pag-amin sa dilim. Ngunit ang hindi alam ni Elena, habang naglalakad sila palabas, isang itim na sasakyan ang muling sumunod sa kanila. At sa pagkakataong ito, hindi lang simpleng pananakot ang dala nito. Isang serye ng mga larawan ni Elena at Marco na magkasama ang mabilis na ipinadala sa telepono ni Eduardo. Kasama ang isang maikling mensahe. Habang inaalagaan mo ang buntis mong asawa, ang asawa mong baliw ay may iba ng katuwang sa buhay. Sino nga ba ang tunay na niloloko rito? Ang tagumpay na itinayo sa kasinungalingan ay parang isang kastilyong buhangin, isang hampas lang ng alon ng katotohanan, at ang lahat ay guguho. Ang mga salitang ito ay tila isang mantra sa isipan ni Elena habang nakatayo siya sa harap ng malaking salamin sa loob ng hotel suite. Hindi na siya ang babaeng basang-basa sa ulan. Hindi na siya ang delivery lady na may amoy ng bawang sa balat. Suot niya ang isang eleganteng itim na gown na tila baluti ng isang reyna. Sa kanyang leeg ay nagniningning ang isang simpleng kwintas na perlas, ang huling alahas na itinago ng kanyang ama para sa kanya, isang simbolo ng dangal na hindi kailanman mabibili ng pera ni Eduardo. Sa gabing ito, ipinagdiriwang ng Eduardo Ventures ang kanilang ika-15 anibersaryo sa Grand Ballroom ng hotel. Ito ang gabing dapat ay pinakamasaya para kay Eduardo at Isabel, ang gabing balak nilang i-anunsyo ang pagdating ng bagong tagapagmana. Ngunit hindi nila alam, ang anibersaryong ito ay magiging huling gabi ng kanilang marangyang panlilinlang. Handa ka na ba, Elena? Tanong ni Marco na nakatayo sa kanyang likuran, suot ang isang dekalidad na tuxedo. Hawak niya ang isang briefcase na naglalaman ng lahat ng ebidensyang kanilang nakalap. Handa na ako, Marco. Hindi para maghiganti, kundi para bawiin ang pangalan ko. Sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay may lalim at lamig na tila isang diamante. Pagpasok nila sa ballroom, ang bawat mata ay nabaling sa kanila. Ang musika ay tila humina sa gitna ng bulong-bulungan ng mga panauhin. Nakatayo sa gitna ng entablado si Eduardo, nakahawak sa baywang ni Isabel na tila ipinagmamalaki ang kanyang tropeyo. Nang makita ni Eduardo si Elena, ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay bahagyang nanginig. "Security! Anong ginagawa ng babaeng ito rito?" Sigaw ni Eduardo. Ang kanyang muka ay agad na namula sa galit at kaba. Palayasin siya! Hindi siya imbitado. Dahan-dahang naglakad si Elena patungo sa gitna ng silid. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na marmol ay lumilikha ng isang ritmong tila hatol ng kamatayan para sa mga nagkasala. Huminto siya sa tapat ni Eduardo at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. "Huwag kang magmadali, Eduardo. Imbitado ako rito bilang bagong may-ari ng 30% ng kumpanyang ito." Malumanay na wika ni Elena habang inilalabas ang mga dokumento ng share transfer na nilagdaan ni Mr. Santillan at ng iba pang mga investors. Natahimik ang buong ballroom, maski si Isabel ay napabitaw sa braso ni Eduardo. Ang kanyang mukha ay naging maputla na tila isang bangkay. "At bago nyo ipagdiwang ang inyong tagumpay, baka gusto nyo ring panoorin ang munting pagtatanghal na inihanda ko," dagdag ni Elena. Sa isang iglap, ang malaking screen sa likod ng entablado na dapat ay magpapakita ng video ng ultrasound ni Isabel ay nagbago. Sa halip na tibok ng puso ng isang bata, ang umaling-awngaw sa buong ballroom ay ang malinaw na recording ng boses ni Isabel sa klinika na umaamin sa kanyang panlilinlang
at tangkang panunuhol sa doktor. Dr. Alonso, kailangan niyo akong tulungan. Hindi nila pwedeng malaman na walang bata. Naiintindihan niyo? Ang boses ni Isabel ay tila isang sumpa na kumalat sa bawat sulok ng silid. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulong-bulungan sa tindi ng shock. Si Eduardo ay napasandal sa podium. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Isabel na ngayoy pilit na nagtatago sa likod ng kanyang mga kamay. Isabel, anong ibig sabihin nito? Wala bang bata? Tanong ni Eduardo. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na puno ng sakit at puot. Hindi lang yan, Eduardo. Singit ni Marco habang inilalabas ang mga financial records. Narito rin ang mga dokumento ng Lumina Properties. Ang lahat ng perang ninakaw nyo sa kumpanya para sa inyong luho. Ang bawat sentimong kinuha nyo sa scholarship fund ng mga anak ng empleyado nyo. Biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom at pumasok ang ilang mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation. Ang tunog ng kanilang mga hakbang ay tila isang pinal na tuldok sa dula-dulaan ng gabing iyon. Mr. Eduardo Del Rio at Miss Isabel Santos, mayroon kaming warrant of arrest para sa inyo sa kasong estafa, falsification of documents at perjury, pahayag ng opisyal. Habang pinuposasan si Eduardo, tumingin siya kay Elena nang may pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Ang pag-ibig na dati ay nagbibigay ng init sa kanyang buhay ay ngayoy naging isang malamig na hukay. Si Isabel naman ay nagsisigaw, pilit na kumakawala sa mga pulis. Ang kanyang dating kagandahan ay naglaho na at napalitan ng isang pangit na anyo ng desperasyon. Nakatayo si Elena sa gitna ng ballroom habang pinapanood silang ilabas. Hindi siya nakaramdam ng katuwaan. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng 15 taon na dahan-dahang naalis sa kanyang mga balikat. Bago lumabas ang mga pulis, lumapit si Elena kay Eduardo at kinuha ang maliit na pin ng kumpanya sa kanyang tuxedo. Ang pin na siya mismo ang nag-design noon. Tahimik niya itong ibinulsa. Tila kinukuha ang huling piraso ng kanyang sarili na ninakaw nito. Habang isinasakay sa sasakyan ng pulis, may ibinulong si Isabel sa isang reporter na malapit sa kanya. Isang pangalan na narinig ni Elena, ngunit hindi pamilyar sa kanya. Sino si Alfonso? At ano ang kinalaman niya sa nakaraan ni Eduardo? Sa gitna ng katahimikan ng ballroom pagkaalis ng mga pulis, biglang tumunog ang telepono ni Elena. Isang tawag mula sa yaya ng mga bata na naiwan sa mansyon. Ma'am Elena, nawawala po si Nathan at Sofia. May kumuha po sa kanila bago pa dumating ang mga pulis. Ang tagumpay ni Elena ay biglang napalitan ng isang bagong bangungot. Sino ang kumuha sa mga bata kung ang mga kaaway niya ay nasa kamay na ng batas? Nawawala ang mga bata, Ma'am Elena. May mga lalaking pumasok sa mansyon habang abala ang lahat. Kinuha po sina Nathan at Sofia. Ang mga salitang ito mula sa kabilang linya ng telepono ay tila isang malakas na dagok na nagpabagsak sa langit sa ibabaw ni Elena. Ang baso ng champagne na hawak niya kanina na sumisimbolo sa kanyang tagumpay ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga daliri. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya narinig ang pagbash ng kristal sa sahig. Ang tanging narinig niya ay ang mabilis at marahas na pintig ng kanyang sariling puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang kanina'y nagniningning na ballroom ay biglang naging isang masukal na kuta ng takot. Ang mga palakpakan ng mga tao ay naging mga uwong ng mga bubuyog na sumasakal sa kanyang pandinig. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Elena si Isabel na isinasakay na sa sasakyan ng pulis. Sa kabila ng mga posas sa kanyang mga kamay, lumingon ang babae at nagpakawala ng isang mapang-uyam na ngiti. Isang ngiting nagsasabing, kahit nasa likod na siya ng rehas, siya pa rin ang may hawak ng alas. Nasaan ang mga anak ko, Isabel? Anong ginawa mo sa kanila? Sigaw ni Elena habang sumusugod patungo sa sasakyan ng pulis, ngunit mabilis siyang hinarangan ni Marco. Elena, kumalma ka.
Hindi makakatulong ang galit ngayon. Sigaw ni Marco habang mahigpit na hawak ang kanyang mga balikat. Paano ako kakalma, Marco? Ang mga anak ko, ang buhay ko, kinuha nila. Hikbi ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon na tila isang hayop na nasugatan sa gitna ng gubat. Dinala si Eduardo at Isabel sa presinto. Ngunit kahit sa loob ng interrogation room, nanatiling tahimik si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig, tila tinatamasa ang bawat segundo ng paghihirap ni Elena. Si Eduardo naman ay tila isang sirang kagamitan, nakayuko, umiiyak, at tila hindi alam ang tungkol sa pagkawala ng mga bata. Sa pagkakataong ito, na-realize ni Elena na si Eduardo ay isa ring biktima ng sarili niyang kahinaan at ng kamandag ni Isabel. Sino si Alfonso, Isabel? Sabihin mo sa akin. Sigaw ni Elena sa harap ng rehas ng selda ni Isabel. Dahan-dahang tumingala si Isabel. Si Alfonso, siya ang lalaking hindi mo kilala, Elena. Ang lalaking matagal nang naghihintay ng pagkakataong ito. Habang busy ka sa pagpapabagsak sa amin, busy din siya sa pagkuha ng kaisa-isang bagay na magpapaluhod sa'yo. Sa tulong ng mga koneksyon ni Marco sa kapulisan, mabilis nilang nalaman ang pagkakakilanlan ni Alfonso. Siya ang kapatid ni Isabel sa labas, isang dating bilanggo na may mahabang record ng karahasan. Ang pagkawala ng mga bata ay hindi lang basta paghihiganti. Ito ay isang planadong hakbang upang makuha ang huling piraso ng yaman na naiwan kay Elena. Nagtungo si Elena sa mansyon, umaasang may naiwang bakas. Sa loob ng silid ni Nathan at Sofia, nakita niya ang isang maliit na drawing sa sahig. Isang drawing ng kanilang pamilya na may malaking puso sa gitna. Ngunit ang drawing na iyon ay may mantsa ng sapatos, tila tinapakan ng walang pakundangan ng mga kumuha sa kanila. Naramdaman ni Elena ang isang matinding panghihina. Napaupo siya sa kama ni Sofia. Yakap-yakap ang una ng kanyang anak na amoy gatas pa at baby powder. Ang bawat sulok ng kwartong yon ay sumisigaw ng pangalan ng kanyang mga anak. Sa gitna ng kanyang pagluha, napansin ni Elena ang isang maliit na piraso ng papel na nakasingit sa ilalim ng unan ni Nathan. Isang sulat na sinimulan ng bata, ngunit hindi natapos. Nanay, alam po namin na babalik kayo. Hinihintay po namin. Ang simpleng sulat na yon ay naging isang sulo ng liwanag sa gitna ng kanyang kadiliman. Isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Elena. Isang video clip na nagpapakita kina Nathan at Sofia na nakatali sa loob ng isang madilim at abandonadong bodega. Ang kanilang mga mata ay puno ng luha at takot, ngunit nang makita nila ang kamera, sumigaw si Nathan. Nanay, huwag po kayong pupunta rito. Masamang tao po sila. Kung gusto mong makita ang mga anak mo na humihinga pa, pumunta ka sa lumang pantalan sa Cavite. Mag-isa ka lang. Walang pulis, walang Marco. Kapag nakita namin ang anino ng kahit sinong kasama mo, hindi mo na sila mayayakap kailanman. Napatitig si Elena sa screen. Ang kanyang takot ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Ang biktima ay tapos na sa pag-iyak. Ngayon, ang ina ang kikilos. Hindi nagsabi si Elena kay Marco. Sa gitna ng gabi, dahan-dahan niyang kinuha ang susi ng sasakyan at ang baril na itinago ni Eduardo sa library noon, isang bagay na hindi niya akalaing hahawakan niya kailanman. Habang nagmamaneho siya patungo sa pantalan, isang katanungan ang pabalik-balik sa kanyang isipan. Handa ba siyang mamatay para sa kanyang mga anak? O masigit pa rito, handa ba siyang maging halimaw para lang matalo ang halimaw na kumuha sa kanila? Walang halaga ang buhay ko kung ang kapalit nito ay ang katahimikan ng inyong mga puso, mga anak. Ang bulong na ito ni Elena ay tila isang panata na lumipad sa gitna ng madilim at maalat na hangin ng lumang pantalan sa Cavite. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga bulok na kahoy ng tulay
ay lumilikha ng isang mabigat na tunog. Tila bawat tapak ay isang barya na ibinabayad niya sa tadhana para sa kaligtasan ni Nathan at Sofia. Ang amoy ng kalawang at dagat ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling takot. Ngunit hindi siya tumigil. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang bag na naglalaman ng mga titulo ng lupa at ang baril na hindi niya alam kung kaya niyang kalabitin. Sa dulo ng pantalan, sa loob ng isang abandonadong bodega na tila isang dambuhalang kabaong sa gitna ng gabi, nakita niya ang isang anino, si Alfonso. Nakatayo ito habang humihitit ng sigarilyo. Ang pulang baga nito ay tila mata ng isang demonyo sa dilim. Sa tabi niya, nakagapos sa mga lumang upuan sina Nathan at Sofia. Ang kanilang mga bibig ay balot ng masking tape, ngunit ang kanilang mga mata, ang mga matang kinuha nila sa kanya, ay sumisigaw ng takot at pag-asa. Dumating ka rin, Elena. Akala ko ay mas mahalaga sa'yo ang abogado mong katuwang kaysa sa mga batang ito. Uyam ni Alfonso. Ang boses ay magaspang tila buhangin. Nandito na ang lahat ng gusto mo, Alfonso. Pakawalan mo ang mga anak ko. Wika ni Elena. Ang kanyang tinig ay hindi nangangatog. Ito ang tinig ng isang inang wala ng takot mamatay. Hindi ganoon kadali iyon, Elena. Sinira niyo ang buhay ng kapatid ko. Ngayon, gusto kong makita kung paano ka magmakaawa para sa buhay ng mga hiyas mo. Tumawa si Alfonso habang inilalabas ang isang matalim na patalim at dahan-dahang inilapit ito sa pisngi ni Sofia. Sa gitna ng matinding panganib, lumingon si Elena kay Nathan. Hindi siya sumigaw. Sa halip, dahan-dahan niyang itinapat ang kanyang hintuturo sa kanyang mga labi at pagkatapos ay itinuro ang langit. Ito ang kanilang sikretong senyas noon kapag naglalaro sila ng tagu-taguan. Ang ibig sabihin ay magtago at huwag hihinga hanggat hindi binibilang ng 3. Sa kabila ng takot, tumango si Nathan. Ang koneksyon ng mag-ina ay mas matibay pa sa anumang gapos ng lubid. Alfonso, tingnan mo ako! Sigaw ni Elena upang makuha ang atensyon ng lalaki. Inilapag niya ang bag sa sahig at dahan-dahang sumulong. Ang galit mo ay kay Eduardo at Isabel. Huwag mong idamay ang mga bata. Ako ang kunin mo. Huwag sila. Sa sandaling lumingon si Alfonso kay Elena, isang malakas na liwanag mula sa malayo ang tumama sa loob ng bodega. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa highway. Hindi nakatiis si Marco. Sa kabila ng babala ni Elena, dinala niya ang tulong. Traidor ka! Hiyaw ni Alfonso. Sa tindi ng galit, itinaas niya ang patalim upang saksakin ang mga bata. Ngunit bago pa man niya ito magawa, tila isang leon na sumugod si Elena. Hindi na siya nag-isip. Itinapon niya ang kanyang sarili sa pagitan ni Alfonso at ng kanyang mga anak. Naramdaman ni Elena ang isang matalim na hapdi sa kanyang balikat nang dumapo ang patalim, ngunit hindi siya binitiwan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang bigat upang itulak si Alfonso palayo sa mga bata. Nathan! Sofia! Takbo! Sigaw ni Elena habang nakikipagbuno sa lalaki sa madilim na sahig. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga bakal ang narinig nang mabuwal ang isang istante. Ang alikabok at dilim ay bumalot sa paligid. Nang pumasok si Marco at ang mga pulis, nakita nila si Elena na nakayakap sa kanyang 2 anak sa isang sulok. Ang kanyang katawan ay nagsisilbing kalasag laban sa anumang panganib. Ang kanyang damit ay may mantsana ng dugo, ngunit ang kanyang mukha ay may isang uri ng kapayapaan na tila ang langit ay bumukas para sa kanya. Ligtas na kayo! Ligtas na kayo! Bulong ni Elena habang hinahalikan ang mga noo ng kanyang mga anak. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila tubig na naghuhugas sa lahat ng pait ng nakaraan. Nakuha ng mga pulis si Alfonso, ngunit bago siya mailabas, lumingon siya kay Elena nang may isang mapang-uyam na huling salita.
Akala mo ba tapos na ang lahat? Si Isabel, hindi siya papayag na ikaw ang manalo. Habang isinasakay si Elena sa ambulansya kasama ang kanyang mga anak, lumapit si Marco na may dalang balita mula sa presinto. Ang kanyang mukha ay puno ng pangamba. Elena, may nangyari sa loob ng selda. Si Isabel, nawawala siya. Nakatakas siya habang inililipat siya ng pasilidad kaninang madaling araw. Ang takot ay muling gumuhit sa mukha ni Elena. Ang halimaw ay muling nakalaya. At sa pagkakataong ito, wala na itong mawawala. Hanggang kailan kailangang tumakbo ni Elena mula sa isang nakaraang ayaw siyang bitawan. Ang peklat sa aking balikat ay maghihilom, ngunit ang sugat sa aking kaluluwa ay magsisilbing paalala na ang isang ina ay hindi kailanman susuko. Ang bawat salitang ito ay tila isang tahimik na panalangin habang tinititigan ni Elena ang kanyang sarili sa salamin. Isang buwan na ang nakalipas mula ng gabing iyon sa pantalan. Ang puting benda sa kanyang balikat ay wala na, ngunit may naiwang bakas ng hapdi tuwing lumalamig ang panahon. Sa kabila nito, ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng takot. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging puno ng luha, ay ngayoy tila isang lawa na payapa at malalim. Nasa loob siya ng muling binuksang pan de Elena. Ang amoy ng mainit na tinapay at banilya ay pumupuno sa buong gusali. Isang amoy na nagbabalik sa kanya sa mga bisig ng kanyang ama. Sa labas, naririnig niya ang tawanan ni Nathan at Sofia na naglalaro sa ilalim ng sikat ng araw habang si Marco ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa harap ng tindahan. Ngunit ang katahimikang ito ay tila isang manipis na sinulid na handang maputol. Isang gabi, habang nagliligpit si Elena ng mga huling tray ng tinapay, naramdaman niya ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng pinto ay lumikha ng isang mahabang anino sa sahig. Lumingon si Elena, at doon, sa gitna ng kadiliman ng labas, nakatayo si Isabel. Hindi na ito ang reynang nakasuot ng seda at diamante. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga damit ay marumi, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng baliw na galit. Hawak niya ang isang maliit na lalagyan ng gasolinang tila balak niyang itapon sa paligid. Akala mo ba ay hahayaan kitang maging masaya, Elena? Bulong ni Isabel. Ang boses ay tila isang kaskas ng tuyong dahon. Sinira mo ang lahat. Ang yaman ko, ang pangarap ko, ang anak na dapat ay magliligtas sa akin. Kinuha mo ang lahat. Hindi ako ang kumuha sa iyo, Isabel. Mahinahong sagot ni Elena habang dahan-dahang inilalapag ang kanyang hawak na natela. Ang sarili mong kasakiman ang pumatay sa lahat ng mayroon ka. Ang batang sinasabi mo ay hindi kailanman umiral dahil mas pinili mong yakapin ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Mamatay tayong dalawa rito. Susunugin ko ang lahat. Sigaw ni Isabel habang binubuksan ang takip ng gasolina. Ngunit bago pa man niya ito maibuhos, lumapit si Elena. Hindi siya tumakbo, hindi siya sumigaw. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Isabel. Isang tingin na puno ng habag, hindi ng puot. Tingnan mo ang sarili mo, Isabel. Nagmakaawa ka sa pag-ibig ng isang lalaking hindi rin alam kung paano magmahal ng totoo. Ang puot na yan ang uubos sa'yo, hindi ang apoy na balak mong sindihan. Maawa ka sa sarili mo. Napatigil si Isabel. Ang kamay niyang nanginginig ay tila nawalan ng lakas. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa mga mata ni Elena. Isang babaeng nawala na ang lahat dahil sa paghahabol sa mga bagay na hindi naman sa kanya. Ang gasoline container ay nalaglag sa sahig. Ang likido ay kumalat ngunit walang apoy na sumunod. Napaluhod si Isabel at doon ay humagulgol ng parang isang batang nawawala sa dilim. Pumasok si Marco kasama ang mga pulis na kanina pa pala nakasubaybay.
Habang inilalabas si Isabel na wala ng laban at tila nawala na sa sariling kaisipan, lumapit si Marco kay Elena at binalot siya ng isang mahigpit na yakap. Makalipas ang ilang araw, nagtungo si Elena sa bilangguan upang bisitahin si Eduardo. Nakaupo ang lalaki sa kabila ng rehas. Ang kanyang mukha ay tumanda ng 10 taon. Wala na ang kanyang kayabangan, wala na ang kanyang kapangyarihan. "Elena, patawarin mo ako," bulong ni Eduardo. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. "Nabulag ako. Akala ko ay iyon ang kaligayahan. Pero nung nawala kayo, doon ko lang na-realize na wala na palang natira sa akin." "Pinatawad na kita, Eduardo," sagot ni Elena. Ang kanyang tinig ay matatag. Ngunit ang patawad ay hindi nangangahulugang babalik ako sa dati. Ang pagpapatawad ko ay para sa sarili kong katahimikan upang malaya na akong makahinga nang wala ang bigat ng nakaraan. Ang buhay mo ngayon ay ang bunga ng mga pinili mo. Tumayo si Elena at lumakad palabas ng kulungan. Sa labas, naghihintay ang kanyang mga anak at si Marco. Ang hangin ay sariwa at ang langit ay unt-unting nagiging kulay kahel habang lumulubog ang araw. Bago sila sumakay sa sasakyan, kinuha ni Sofia ang isang maliit na tinapay mula sa supot at ibinigay ito sa isang batang palaboy na nakaupo sa kanto. Ngumiti si Elena. Sa maliit na kilos na yon ng kanyang anak, alam niyang naitanim niya ang tamang binhi ng pagmamahal na hindi kayang sirain ng anumang yaman o kataksilan. Sa pag-andar ng sasakyan, lumingon si Elena sa huling pagkakataon sa kalsadang tinahak niya. Ang madilim na gabi ay tapos na. Ngayon, ang bawat umaga ay simula ng isang kwentong siya na ang sumusulat. Isang kwento ng paghilom, pag-asa, at tunay na tagumpay. Ang bawat dapit hapon ay hindi na tanda ng pagtatapos ng liwanag, kundi isang paalala na ang bawat paglubog ng araw ay may kasunod na mas magandang umaga. Sa loob ng Pandelena, ang halimuyak ng bagong lutong pandesal at kape ay humahalo sa sariwang hangin na nagmumula sa mga bukas na bintana. Masaya ang paligid. Ang mga tao ay pumapasok at lumalabas. May bitbit na mga supot ng tinapay at mga ngiting tila nakakahawa. Ngunit sa likod ng kaabalahan, may isang sulok sa tindahan na nananatiling tahimik. Ang sulok kung saan nakasabit ang retrato ng ama ni Elena at ang isang maliit na frame na may nakasulat. Ang tunay na yaman ay hindi nasa bulsa, kundi nasa kapayapaan ng kaluluwa. Nakaupo si Elena sa tapat ng kanyang lamesa, pinagmamasdan ang kanyang mga kamay. Wala na ang singsing na dati ay sumasakal sa kanyang kalayaan. Sa halip, ang kanyang mga daliri ay may bahid ng harina, ang alikabok ng kanyang bagong simula. Ang mga peklat sa kanyang puso, bagaman naroon pa rin, ay hindi na mahapdi. Sila ay naging mga mapa na nagtuturo sa kanya kung gaano nakalayo ang kanyang nilakbay mula sa putikan ng kawalan ng pag-asa. Lumapit si Sofia na ngayon ay isang masayahin at matalinong dalagita at masuyong itinali ang buhok ng kanyang ina. "Nanay, tapos na po ang mga order para sa charity event ni Tito Marco. Handa na po kaming mag-deliver ni Nathan," wika ng bata na may kislap sa mga mata. "Salamat anak, mag-iingat kayo," sagot ni Elena habang hinahaplos ang pisngi ng kanyang anak. Sa bawat tingin niya sa mga bata, nakikita niya ang bunga ng kanyang pakikipaglaban. Hindi sila lumaking puno ng puot. Lumaki silang puno ng pagmamahal dahil iyon ang ibinigay niya sa kanila sa kabila ng lahat. Dumating si Marco. Dala ang isang maliit na bungkos ng mga bulaklak ng gumamela. Mga bulaklak na simple ngunit matatag, katulad ni Elena. Hindi sila nagmamadali. Ang kanilang pag-iibigan ay tila isang dahan-dahang pagluluto ng kakanin, matiyaga at puno ng malasakit. "Elena, may balita mula sa abogado," panimula ni Marco
habang inilalapag ang mga bulaklak sa florera. Si Eduardo ay nagpadala ng sulat. Hindi na siya hihiling ng anumang apela. Tinatanggap na niya ang lahat ng kanyang pagkakamali. At si Isabel, inilipat na siya sa isang pasilidad kung saan siya makakakuha ng tulong para sa kanyang kaisipan. Mukhang ang anino ng kanyang mga kasinungalingan ang tuluyang lumamon sa kanya. Huminga ng malalim si Elena. Ang tanong na "Tatuchua" ay hindi na kailangang sagutin ng salita. Ang kanyang pananahimik at ang kanyang kakayahang ngumiti muli ang pinakamalinaw na sagot. Pinatawad na niya ang mga ito, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat si Elena sa isang pusong walang daladalang mabigat na bagahe. Ang puot ay para sa mga taong walang bukas. Ang pagpapatawad ay para sa mga taong handa ng lumipad. Nakatagpo na ba siya ng binien? Habang nakatingin siya kay Marco at habang naririnig niya ang tawanan ni Nathan at Sofia sa labas, alam niyang hindi lang niya nahanap ang kapayapaan. Siya mismo ang bumuo nito mula sa mga basag na piraso ng kanyang buhay. Ang aral na nais niyang iwan sa bawat inang nakikinig sa kanyang kwento ay simple lamang. Ang pagiging martir ay hindi laging tanda ng kabanalan. Ang tunay na kabayanihan ay ang pag-alam kung kailan dapat bumitaw sa isang relasyong lason at kung kailan dapat tumayo para sa sariling halaga. Ang isang babae ay hindi isang anino lamang ng kanyang asawa. Siya ay isang liwanag na may sariling kislap.